Magandang araw sa inyong lahat and welcome sa ating video. And for today, pag-uusapan natin about sa follow occupational safety and health policies and procedures. Ito, napag-usapan na natin to sa ating mga slides, but on this video, we will gonna wrap it up and correlate ito sa real world scenario. Okay? So, about doon, syempre pag-uusapan natin dito from the word safety and occupational, so safety on the workplace. Diba? Kalusugan, of course, is part of it. And yan, dapat maging safe tayo sa ating workplace. So, especially sa ating mga kasama dito sa training na magbabarko, you will always have to put yourself into safe position pagka nasa trabaho kayo. Kasi accidents might happen and hindi natin siya maiiwasan minsan. But if you will be working safely, then hindi ganon kataas yung rate ng accidents or incident sa barko. Diba? In terms of sa trabaho, syempre first papasok doon proper protective equipment, di ba? So you wear the proper uniforms, proper shoes. For example na lang sa shoes tayo tumakbo. Sample, may mga Pinoy mahilig pag nasa barko na magdadala ng Crocs. Sagali, and iba-ibang kulay pa. So meron naman pinuprovide ang mga shipping companies ng safety shoes and non-skid siya. So, pagka mamantika, especially sa gali, hindi siya madulas. So, you have to think about your safety. Now, may iba magko-Crocs, ba? And there are times na pag maalon, there will be a chance na baka mabuhusan kayo ng sabaw o mahulugan kayo ng kutsilyo. And Crocs na may butas-butas, pag nahulugan kayo, won't save you that enough. Okay? In terms lang yan sa sa kusina. Now, pag pumunta ka sa ibang workplace, for example, sa provision room, so doon magkakaiba din because sa provision room, kailangan nyo magsuot ng proper parka jacket and always secure yung parang door lock niya na hindi papalo dahil either mahampas kayo nung pinto or malak kayo sa loob ng walk-in bridge or tinatawag sa barko provision room. So, always put yourself into a safer position. Now, work ethics, so it's okay na pag-aralan nyo muna yung standard. Okay? Bago yung magic or mekos-mekos, di ba? Kasi sa mga inspection, you have to work on a standardized manner. So, very important na familiarize kayo. Alam natin sa pagbabarko, like, nagko-cost cut na sa tao or sa cargo vessels, mag-isa na lang kayo. So, you have to minsan compromise talaga yung bibilisan nyo yung trabaho or mamadali nyo. But, always, wag paabutin sa point na maapektuhan yung quality na pinoprovide nyo. Because, yun naman yung pinunta natin sa barko diba? So, maximum services. Now, syempre, pagka ganun, di natin maiiwasan minsan magkakaroon ng mga incidents. So, just get ready yourself. Okay? Pinaka-core line lang, wala tayong ibang puhunan sa pagbabarko kundi ang ating kalusugan at pangangatawan. So, kaya dapat ingatan. Okay? Parang buwan ng wika. But anyway, yun. Always protect yourself. Work standard. Work slowly but surely. Okay? So, alas, may isa pa pala. Yung proper lifting procedure. Okay? Always lift na you bend your legs, not your back, to prevent the injury sa likod. Especially sa spine. So, pagka may malimbuhat lang kayo tapos biglang tumunog yung inyong likod, then it will be very
challenging para sa inyo because pagka spine injury ay mahihirapan kayo makabalik sa pagbabarko. So, be safe out there pagka naging onboard na kayo. So, that's all and thank you. Kita-kits ulit tayo sa sunod na video. Okay, bye-bye.